Sa mga sandali po ito, again, let's continue our topic this afternoon. Ito po yung mga natututunan natin, mga terms na dapat nating maintindihan every time we study the stewardship. It is about servant and steward. So servant as officer or minister, I hope malinaw na sa atin to. And servant or steward means a manager or a superintendent. Alam niyo po itong dalawa na to ay hindi pwedeng maghiwalay. Couple po yan. Parang gear yan na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede na sinasabi mo na servant ka na Lord, pero hindi mo ginagawa yung pagiging steward ng mga binigay niya sa iyo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na steward ako ng Panginoon, pero hindi ka naman naglilingkod. Yan dalawang bagay po na yan ay magkadikit or magkasama. Hindi mo yung pwedeng paghiwalayin. Kaya mahalaga na every time we remember steward or pagmamanage, huwag din po natin kalilimutan ang paglilingkod. Dahil sa ating pagmamanage, naglilingkod tayo at sa ating paglilingkod, nagmamanage tayo. Yun yung malinaw. Parang sa trabaho lang yan no? Ganun po kalinaw yung ating pong natututunan sa salita ng Panginoon. And this is my question which is very, very familiar, similar sa ating mga tinatanggap ng mga questions, pero uulit-ulitin ko because this is about the stewardship. What do you think God wants you to do with all that He entrusted to you? Naisip niyo na ba minsan na nakatayo kayo, nakaupo, nagme-meditate sa goodness ng Panginoon, di nakita mo yung sarili mo, wow, may increase ako. Wow, pinagaling ako ng Panginoon. Wow, pinagpala ng Panginoon yung pamilya ko. Wow, iningatan kami ng Panginoon. Yung kabutihan na yun ng Panginoon ay regalo sa atin ng Diyos. At maraming pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. From this question, ano sa palagay mo ang gustong gawin ano sa palagay mo ang gusto ng Diyos na gawin mo sa mga bagay na pinagkakatiwala sa iyo? Alam niyo, isa sa napakagandang bagay na pinapaunawa ng Panginoon, diba, yung pagiging steward or pagmamanage, ibinibigay niya sa atin. Hindi niya tayo kinokontrol as in para tayong robot. Nanonotice niyo ba yun? You have 100%, full 100% authority kung ano mang mayroon ka sa buhay mo ngayon. No one can stop you. Pagka gusto mong gawin yan, nasa sa iyo yan. Gusto mong gumastos dito, nasa sa iyo yan. Gusto mong pumunta sa lugar na yun, nasa sa iyo yan. Sana all. Kung talagang pag-gusto natin, okay na sana lahat. Ibig ko lang sabihin, anything we have, pwede mong gawin kung ano man, pero gusto ko na muli ibalik sa atin, kung magkakaisipan ng paalala, yun po ay pinagkatiwala lang sa atin. Anything mula sa buhay natin, hininga natin, at lahat ng idinadagdag ng Diyos ng biyaya, ipinagkakatiwala lang sa atin yan. Dahil malinaw po ang lahat, darating ang time from 1 to 12, dagdagan pa natin, 13 to 24, babalik na yan sa 1 to 24 ulit. Siguro sabi niyo, Pastor, ano mo pinagsasasabi mo? Oras. Ang ibig ko lang po sabihin, life is a cycle. Ang oras walang katapusan, pero ang buhay natatapos. Di ba? Ang point lang, binigyan tayo ng Panginoon ng napakaraming oras, mahalaga na makita natin ano ang purpose ni God. Bakit niya tayo binibigyan ng 24 hours a day? Diba? Bakit? Baka kasi dumating time, ni seconds, wala na tayo. Nasa piling na tayo ni Lord. Mas masaya yata yun. Parang hindi kayong ngumiti. Ayaw pa. Parang sabihin niya, Pastor, ayaw ko pang mamatay. Gusto, of course, sino man naman ang gusto pa. Ang gusto ko lang pala makita natin, the reality sa buhay natin, masarap ang buhay dito sa lupa. Dahil marami tayong pwedeng tanggapin na biyaya sa Panginoon, marami rin problema. Di ba? Pero tandaan po natin, mas masarap po, of course, na makasama ang Diyos. Hindi ko sinasabing hangarin na natin mamatay. No. Hindi yun ang point ko. Just to balance kung anumang mindset meron tayo sa mundo, lagi po nating titingnan ang kagandahan ng plano ng Diyos. Bakit niya po tayo pinagpapala at ginawa? Okay? So, let's begin now. Sa title po ng ating mapag-aaralan is this: The role model of stewardship. The role model.
Gaano sa'yo kahalaga pag pinag-uusapan ng role model? Lahat po tayo ay naging bata. Huwag kayong tumanggi. Dahil, pag kayong tumanggi ay... Okay. Lahat tayo dumaan sa pagiging bata at siguro majority sa atin, kundi man lahat, pero masabi ko majority o lahat tayo, ang unang-una nating tinitingnan nung tayo lumalaki, yung nag-aalaga sa atin, magulang natin, or marahil, di ba, yung nag-aalaga sa atin. Maaaring yaya, tita, tito, sila yung nagiging role model. Notice, di ba? At habang tayo nagkakaisip, meron tayong kinikilalang role model sa buhay. But majority, magulang yung tinitingnan natin. Kahit po hindi man tayo lumaki ng lubos sa mga magulang natin, pero iba kasi yung connection ng magulang. Eh. Yun yung hiwaga ng relasyon ng magulang sa anak. Iba pa rin ang connection ng magulang sa ibang tao. Kaya kalimitan, ang talagang nagiging role model sa buhay ang magulang. Pagdating po sa stewardship, isa sa maganda na titingnan natin sa Biblia ay kung sino talaga yung role model. Siguro alam nyo na kung sino yan. Pero maganda na linawin natin bakit. At bakit mahalaga to? The role model, sino yung dapat natin tinitingnan lagi? Pag pinag-uusapan management, pag pinag-uusapan ano yung dapat gawin sa buhay at sa lahat ng meron tayo sa buhay, sino yung dapat natin tinitingnan, role model, at ano yung mga paalala niya. Okay, so let's begin sa verse 26 of chapter 12 of John. John 12:26. Ang sabi mismo ng Panginoon, whoever serve me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Another verse na gusto kong tandaan niyo po. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. So itong mga salita na to ng Panginoong Jesus ay napakaganda po na maging malinaw din sa atin. Can we imagine the Son of God, si Jesus po, ang nagsabi na, for I did not speak on my own. Bago ko po ituloy yung ating magiging main idea, gusto ko na mag-build muna yung idea sa kaisipan natin na nung sinasabi yan ni Jesus, hindi ibig sabihin wala siyang kakayanan or hindi ibig sabihin na He is not equal with the Father. Because sa doctrine po ng Bible, the Son of God, Jesus, is equal with the Father. Dito sa point na to, hindi nabawasan yung equality niya o yung pagiging God niya. Nung sabihin niya, for I did not speak on my own. Yan po ay pagpapakita lang that the Father and the Son is one. They are united in purpose and everything. Ang pinapakita dito ng Panginoon kung paano po siya nag-set ng example. Okay? Sa bawat tao. Kasi mahalaga na makita natin, bakit pa siya naging tao? Of course, unang-una iligtas. Pangalawa, to set an example. Dahil hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos kung walang nagpapakilala sa atin na Diyos mismo na naging tao. At yun na yung Panginoon Jesus. Okay, let me continue. If there's one thing na gusto ko na tandaan nyo sa ating mapag-aaralan is this. Okay, submission to Christ's Lordship leads to application of stewardship. Submission to Christ's Lordship leads to application of stewardship. Isang bagay, ito po, real talk. Sabi nga nila, mahirap mag-manage ng ari-arian ng iba. Yes. Kung hindi sa'yo, Yes. mahirap. Mabuti pa yung masasabi mong sa akin na lang to kasi you can do whatever you want eh. Okay, real talk dito sa mundo. Pag nakapangalan sa iyo ang bahay, ang sa bank book mo, lahat yan, ikaw yung nagmamayari. Walang pakialam ang kapitbahay mo. Kahit nga asawa mo eh. Pag sa'yo lang, dito po sa Hong Kong, pag walang last will and testament, yung pera ng
magulang o ng asawa, hindi pwedeng kunin ng anak. No? So, kaya kinakailangan na laging may last will and testament para ma-claim. Ano yung point ko? Pag pumalit sa pag-uusapan, pag hindi sa'yo, ang hirap, di wala ka man lang. Ano bang gagawin ko rito? Di ba? Ang unang-una mong isa sa isip lagi, teka, tanungin ko muna. Nanonotice ba natin? Halimbawa, si mama mo mayroong iniwan sa'yo na 10 million. Nabawasan natin. Sana marami yata. So, halimbawa lang, di ba? Alam mo na pinagkatiwala lang sa'yo. Siyempre, bago ka mag-withdraw, ma, or pa, kailangan ko po, o kailangan natin ng pera. Pwede po ba tayo na mag-withdraw? Hihingi ka muna ng permission. So, the same thing na gusto ko maging mindset po natin, nung sabihin ko po, o itong statement ko na to na, submission to Christ, Lordship, leads to application of stewardship. Ibig sabihin, anything na mayroon tayo sa buhay, pag kinoconsider natin na ang Diyos ang siyang may-ari nun, at pinagkatiwala lang sa atin, bago tayo kumilos, nagtatanong tayo sa Lord. Pagka nagtatanong tayo sa Panginoon, yun yung tinatawag ko po na application of stewardship. Na isasagawa natin kung ano talaga yung nais ng Panginoong Jesus para sa atin. Medyo mahirap siya talaga kasi meron kang gusto minsan, hindi mo magawa dahil ayaw ni God eh. Naranasan niyo ba minsan yung estadyo na yan? Bigyan ko kayo ng example. Gustong-gusto mong tirisin na. Gustong-gusto mo talaga gumanti dahil ginawa ka ng mali. Ay nung pinag-pray mo, sabi ni Lord, anak, huwag na lang. Eh, hindi talaga pray nun eh. Sobrang na nun. Anak, huwag na nga eh. Hindi na naman si Lord. Akala ko kakampi kita na. Ang hirap nun ha, yung meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa. So ganoon din po sa pamumuhay sa tinatawag na stewardship, mahalaga na makita po natin to. Submission to Christ's Lordship leads to application of stewardship. Tingnan natin yung mga verses. Bakit po nabuo to sa idea ko? Kasi nakita ko kung paano ni Lord in-encourage yung mga sumusunod sa Kanya. Tandaan po natin, nung panahon ng Panginoong Jesus, ang main purpose ni Lord is iligtas ang sanglibutan. Kaya tumawag siya ng mga apostles. At binigyan niya talaga ng clear instruction ang apostles and disciples. The same truth and principle, kaya sinulat ang Bible para makarating sa generation natin at makita natin the purpose of Christ during His time until the end of this world is the same purpose. Pag pinag-uusapan po, relationship to Him, stewardship, life application, whatever it is, lahat na nasulat sa Bible, malinaw po. The same yun, hindi yun nagbabago. Ang nagbabago lang, generation, situation, but the truth and principle, the same po. Makikita natin sa salita ng Panginoon na hindi po talaga nagbabago ang katotohanan sa salita ng Lord. Pansinin natin yung mga sinabi po ng Panginoong Jesus. Okay. Simulan natin yung reading sa verse 20. Medyo basa tayo ng ilang verse para makita natin yung point ni Lord kung bakit niya ito sinabi. Verse 20 to 22, now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Peter, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. So ito po yung malapit na kasi ang Panginoon Jesus na hulihin para siya ay ipako sa krus. Festival na lalapit na rin. Mayroon na silang feast na tinatawag. Feast of the Unleavened Bread. Kaya makikita natin sa mga susunod mga chapters, meron na dyan yung the Lord's Supper. So itong event na to, medyo pinapaunawa na ng Panginoon yung mangyayari sa Kanya. So may mga tao na curious. Gusto nilang makita si Jesus. Kaya lumalapit sila doon sa disciples. So tuloy natin reading. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies,
it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Ito si Lord, grabe yung kanyang pananalita. May lumalapit lang para siya ay makilala. Ang sinin yung sagot ng Panginoon. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man." Alam niyo po yung Son of Man na binabanggit po rito. Hindi ito yung Son of Man na patungkol sa pagiging yung anak ng tao. Kaya ginamitan ng capital S, kundi pinapakita po dyan yung tinatawag na identity of the Christ na na-mention from the Old Testament, even sa time ni Daniel, na yung tinatawag po na Son of Man is pertaining sa Messiah. So, pag pinag-aralan po natin, dati nung akala ko nun, simula pagkasabing Son of Man o anak ni Joseph. Pero hindi po pala yun yung meaning ng Son of Man pag ina-address kay Jesus. Son of Man, hindi niya ina-address na anak ko ni Joseph. No. The word Son of Man, ibig sabihin, yung pagiging Messiah niya nung nagkatawan tao siya. Pertaining doon sa pagiging Messiah niya. So, at yan po ay mababasa natin, makonfirm natin sa paggamit din ni Daniel. Kung paano nila Daniel sa Old Testament ginagamit yung term na Son of Man or yung Son of God. Ma-relate po natin. But anyway, sinabi rito ng Panginoon kung paano siya mamamatay. Subalit, gumamit siya ng matalinghagang pananalita at ginamit niya ang isang buto na malinaw, which is literal. Pag ang buto ay tumubo na at namunga, thousands na yung pwedeng multiply nun. Tama? Yun yung sinasabi rito ng Panginoon. At pag tinignan natin yung point niya ni Jesus, bakit niya sinabi yan na siya'y mamamatay na? So ang pinapakita dito ng Panginoon, pag pinag-aralan po natin yung context dito ng Panginoong Jesus, so yung pagkamatay niya, physically, totoong mamamatay siya. No? Physically, iaalay niya yung buhay niya. But the effect of that death and resurrection is for many. Makikita natin mamaya kung paano ni Lord dinagtungan yung terminology na yan. Gumamit lang siya na may lumatalinghaga na pag i-imagine natin, mula sa isang buto, naging libo-libo. Ibig sabihin, nagkaroon na multiply, ibig sabihin, nagkaroon po ito ng tatawag na benefit sa maraming tao. Pag tinignan po natin, so tuloy natin yung point ni Lord, anyone who loves their life will lose it. While anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Again, pagbabasahin natin to, at hindi natin maintindihan na lubos yung connection niya sa ibang verses. Can you imagine sinabi ni Lord, anyone who loves their life will lose it? Sabi ng Panginoon, love your neighbor, love the Lord your God with all your heart, and love your neighbor as yourself. Malinaw eh. Kung paano mo minahal ang sarili mo, ganun mo rin mamahalin yung neighbor mo. O, tapos mababasa natin to ngayon. Anyone who loves their life will lose it. Lord, ano ang gusto mong ipaunawa? Bakit naman ganyan? Parang hirap talaga. Anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Sabi ng ibang verse sa Bible, he who hates his brother is in danger of hell. Ay, delikado pala eh. So, ganun. Ngayon, wala pong contrast. Hindi magkaiba kasi yung konteksto ng Panginoon, yung sinasabi niya rito, nagsimula siya po sa pagpapaunawa kung ano yung buhay sa mundo na to. At kaya niya sinunod dyan, whoever serves me must follow me. Pinapakita ng Panginoong Jesus, yung term na love na binanggit niya po rito, hindi ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon, huwag mong mahalin ang sarili mo. That's not the point of Jesus. Ang point ni Lord dito, pagka po ating inunawa the context ng Panginoon, ang sino mang magmamahal ng buhay niya, higit, gamitin ko po yung higit, kasi pag binasa niyo yung sumunod, higit sa pagmamahal niya na pwedeng ibigay para sa Diyos, he will lose it.
Kung ang buhay mo ay mas mahal mo kaysa sa Diyos at sa mga bagay na pwede niyo magawa sa iyo, you will lose it. Ibig sabihin, bagamat mahalaga ang buhay, pero pwedeng mabaliwala. Because there is no God. And nababaliwala rin kung ano yung mga bagay na pinagkatiwala ng Lord. Kaya dito ko nakita yung kahalagahan ng stewardship sa buhay. Paano natin pinapahalagahan yung buhay natin? Let me clarify again. Maganda po at tama na mahalin natin yung buhay natin, sarili natin. Alagaan, kasi yan ay galing sa Panginoon. Yung love na sinasabi natin, na sinasabi ng Panginoon dito, is in contrast po, ibig sabihin, kung yung pagmamahal na yon ay higit pa sa relasyon na i-develop mo para sa Diyos at pagsunod mo sa Diyos, ang ibig sabihin ng Panginoon, ayaw mong kalimutan yung buhay, ayaw mong masaktan, ayaw mo, dahil mahal mo yung sarili mo, kinakalimutan mo yung plano ng Diyos kasi gusto mo sa sarili mo lang, yun yung point ni Lord, you will lose it. But if you hate your life, in this world, you will keep it for. Ibig sabihin, yung hate dito, hindi naman ibig sabihin muhi-muhi ka sa buhay mo, na hindi mo na inaalagaan. Di ba? I hate you! I hate you! Pag uwi mo sa bahay, anong gano'n? Sabi ng asawa mo, sabi mo, employer mo, hey, what happened Sabi ni Pastor, hate. Hindi po hate. Wag na wag po natin kamuhian yung buhay natin na as if hindi mo aalagaan, hindi mo iingatan. Yung pong tatawag na, kumbaga, the essence ng hate kasi pag pinag-aralan natin, when you hate someone, ayaw mo makita, di ba? Hoy, di ba? When you hate someone, may ayaw mo malang tawagan. Pag nagparamdam, I hate you. Pagka inis ka at na talagang ayaw mong gawin ang isang bagay para mag-please siya. In connection doon sa buhay, nung sinabi ng Panginoon, anyone who hates their life, ibig kong sabihin, hindi mo hinahayaan na masatisfy yung buhay mo sa mga bagay na makamundo. Yun yung hate their lives. Na ayaw mo na yung kagustuhan ng buhay mo ay mauwi sa mga bagay na makamundo na hindi na ayon sa pagsunod sa Panginoon. Dahil kung hindi mo magagawang kamuhin ang bagay na yun, ano mangyayari? Eh di susunod ka lang doon sa agos ng mundo. Kasi nga, hindi mo kinakamuhian yung buhay mo sa area na yun. Kinakailangan magkaroon tayo ng ganong klase po ng feeling, no, hindi ko dapat gawin to kasi mali. Hindi nararapat. Ganun yung hate eh. Hindi ko lang ma-express talaga kung paano yung hate. Kasi nakangiti pa ako eh. Basta dapat yung hate, hindi ka na nakangiti eh. Pero at least naiintindihan niyo po yung point ko, di ba? Pagkagalit ka, hindi mo ini-entertain. The same thing yung point dito ni Lord, kung ginamit yung hates their lives, ibig sabihin, we don't entertain anything na against sa plano ng Diyos for eternal life. At dito ng Panginoon sinabi, whoever serves me, kasi ang plano ng Lord, sa bawat naglilingkod at tumalapit sa Kanya, ay makapaglingkod as a minister, yung ating pong the same word, a minister, at nang sa ganon, makasunod po tayo. Must follow. Walang ibang condition ng Panginoon. Sabi niya, it is a must. Lord, pwede ba na pag-usapan natin to na tayo lang dalawa? Na yung pagsunod ko lang sa iyo ganito. Atin lang ito, Panginoon. Huwag mo nang ipaalam doon sa kapatid ko na yun kasi baka ako naman sabihin sa amin. It is a must to follow the Lord. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Alam niyo, napakaganda nitong pangako na ito ng Panginoon. Although, kasama po dyan yung future condition. Nung sinabi ng Panginoon na, and where I am, my servant also will be, ang sinasabi niya yan is the future, of course. Not only the present. So, sa mga panahon na yon, talagang sumusunod sila sa Lord, as servant of the Lord. Okay? Literal. They follow the Lord. But pag tinignan natin yung konteksto ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, yung assurance niya, kung sino man susunod sa akin, kung saan ako mapupunta,
doon din kayo pupunta. Kaya doon sa John chapter 14, malinaw eh. Di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. My Father will honor the one who serves me. At doon natin makikita yung assurance ng Panginoon. Kaya karapat-dapat siya talaga maging role model pag ang pinag-uusapan ay stewardship. Kasi dito ni Lord, unang-una, laging ina-acknowledge yung Father. They are one, being God, pero look at the example. Lagi niyang ina-acknowledge the Father. Lagi niyang sinasabi, it is my Father's will. So, even nung mamamatay na siya, yun pa rin yung term ng Panginoon. Let your will be done, Father. So, we will continue. Now my soul is troubled. Let's go to 27 to 28. And what shall I say? Father, save me from this hour? No. It was for this very reason I came to this hour. Then sabi ni Lord, Father, glorify your name. Galing, no? Then, a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. Ito yung event. Kung may imagine natin yung experience ng mga apostles, sa mga susunod verse, makikita rin kung paano. Pero gusto ko muna pansinin natin dito. Yung heart ni Jesus, pwede niyang tanggihan, sabi niya, my soul is troubled. Kasi yung hirap na mararanasan niya, physically, hindi po talaga matatanggap ng sino man. Pag pinag-aralan po natin, the suffering of the Christ. Sabi niya, what shall I say? Tatanggi ba ako? Save me from this hour. Sabi ni Jesus, no. I will not pray. I will not go against to His will. I will accept it. Ganon katindi yung binitawan ng Panginoon na panandalita. Well, bilang tao, pwede natin sabihin, Pastor kasi, Son of God siya. Kaya ganyan siya magsalita. Minsan, yung mga justification niya nila, ay ako tao lang, Pastor. Ako'y isang hamak lang na may kahinaan. Ito lang talaga yung kakayanan ko, Pastor. Ay, si Lord talaga naman, Son of God yan. Kaya wala. Huwag po natin kailanman isipin na, yes, He is the Son of God, of course. Pero, ang gusto ko makita natin is this. Bakit ganyan yung mga terminology ni Jesus? Nanonotice ba natin na mamamatay na lang siya, alam niya na i-offer niya yung buhay niya, kinikwento niya sa mga apostles. Okay, parang praise ko. Yung kwentuhang kaibigan lang. Parang magkaibigan. Alam mo ba, bes? Grabe yung hirap na nararanasan ko. Alam ko mamamatay na ako. Sabi ng doktor, may taling na. Ilang bukas, ilang araw na lang, pwede na ako mamatay. Idadalangin ko ba sa Diyos? Pambihira ka naman o Diyos. Sa dinami-dami ng tao, bakit ako ba? At hindi na ng kapitbahay ko na napakasama. Kasi yung ating kaisipan, kung kani-kanino na driver, at pwede natin sisihin ang Diyos. Pwede yun eh. Wala naman ako, Lord, ginawa ko di maglingkod sa iyo. Every Sunday, nasa win ako. From morning hanggang afternoon. Nasa tune 1 ako. Lord, active ako nun, ha? Parang nare-remind ko kasi, Lord, hindi mo ba alam? Active ako. Minsan, ganun yung conversation natin minsan with God, ha? So, parang nire-remind natin si Lord, Lord, ito yung mga ginagawa ko, pambihira naman. Tapos, ito yung gagawin mo sa, ito yung sagot mo sa, ito yung mangyayari sa buhay ko. It's unfair! Parang ganun tayo minsan, di ba? Which is the natural reaction talaga natin is gano'n. Yun yung ating bilang normal na tao. Talagang ganun tayo mag-react. Si Lord, of course, kakaiba siya. Kasi unang-una, being the Creator, alam na yung mangyayari. Pero ang tingnan natin, yung pananalita ni Jesus.
Bukod doon sa kanyang identity that He is the Son of God, pero yung expression niya, ayun no, may soul struggle. Namumroblema rin si Lord. Kung tutos, bilang tao, hindi niya sasabihin yan, hindi siya nagsisinungaling siya na parang, trouble ka dyan, Son of God eh. Hindi ganun si Lord na parang, alam mo, may problema ako. Sabi ng kaibigan mo, problematic ka po eh. Kasi ko, anong problematic ka dyan? Hindi makita sa mukha mo ng problematic ka. Di ba may mga ganun tayo sa reaction, sabi nga may problema ako, bes. Oy, tumigil ka. Anong problema dyan? Ikaw magkakaproblema? Excuse me? Ako pa? Baka pwede. Anong ganun tayo mag-isip, di ba? Si Lord, yung sinasabi niya to, that is the reality. Troubled siya talaga. My soul is troubled. Pwede siyang humingi. Alam mo, balikan ko lang, no? Even si Satan, ginamit siya na temptation. O, sige. Di ba? Son of God ka naman, di ba? Bakit hindi mo kuha ng mga angel? Hindi ginawa ni Lord. O, sige. Son of God ka, di ba? Pwede kitang payamanin sa isang kondisyon. Luluhod ka sa akin. Ibibigay ko sa lahat yan. Ang daming dinaanan ng Panginoon. Ang point ko lang po dito, gusto ni Lord na makita natin, naging tao siya, nag-submit siya sa will ng Diyos, ng Ama, para ipakita sa atin kung ano yung tinatawag na submission to His will, which is very, very related sa stewardship and servanthood na ating itong ipinamumuhay. Kaya kung may role model na dapat tayo makita, siya yun eh. Nahirapan, di ba? Napagod, nagutom, pero nagawa niyang sabihin lagi, Father, let your will be done. Sabi niya ron, it was for this very reason I came to this hour. Malinaw na sa Panginoon Jesus. Ito yung purpose kung bakit ako narito. Maganda na makita natin sa buhay natin yun, although hindi madali. Pero pag dumating tayo dun sa point na sa ating mga decision making, nasasabi natin sa mga pinapahintulutan ng Lord, matapos mo ma-evaluate, Lord, wala naman akong mali na ginawa, sumusunod ako sa iyo, pero ito yung nangyari sa akin. Lord, I will accept. This is your purpose for me. Kasi alam mo, walang consequence para pagbayaran mo yung pagkakamali. Wala ka naman mali na nakita mo eh. Sumunod ka lang sa Panginoon, naglingkod ka, pero grabe yung problema mo. Grabe yung suffering. Ito yung pagtuturo ng Panginoon na may purpose ang Lord. Kung doon ka niya pinapadaan sa ngayon, labanan mo lang. Harapin mo lang. Ayusin mo lang yung pamumuhay. I-manage mo pa rin na maayos. Huwag kang ma-distract sa mga problema. Kagaya ng Panginoong Jesus. Hindi siya na-distract. Tinuloy niya talaga kahit nahihirapan siya. Kasi alam niya, may purpose ang Panginoon. Yung parable lang ginamit ni Lord. Pag ang buto namatay, tutubo yan. At marami pang magiging bunga. Alam mo yung pagtitingnan po natin, ang problema sa buhay, pag sumunod tayo sa Diyos at napagtagumpayan natin, yung problema na yun, you will know the wisdom that comes from the Lord. Hindi dadami yung problema ha, kasi dumami yung problema kasi no. Ang lalawak po ay yung kalakasan at kaalaman na matututunan mo from God. Pag tinanggap mo yung problema na yun, dahil alam mo, Lord, kung ito yung kalooban mo sa buhay ko, tanggap ko ito, Panginoon. Patuloy ako maglilingkod sa iyo. Then you will know at the end of the day of your life or at the end of the problem, yung strength na bibigay sa iyo ng Panginoon. More than enough para mapagtagumpayan kung ano ang problema sa mundo na ito. Kasi ang testing ng Panginoon minsan sa maliit na bagay. Pero ang kapalit po nun napakalaking bagay para sa buhay po natin. Hindi tumatagal na ako dito. Tuloy ko, marami pa akong verses. Sabi ko sa inyo, introduction lang yung sa akin. Okay. Kaya sabi ko po, submission to Christ's Lordship leads to application of stewardship. Pagka nagsasabi tayo sa Panginoon, dadalhin po talaga tayo din sa tamang aplikasyon. Hindi ka niyan ililigaw. Bakit? Ina-assure ka ni Lord eh. Yung direction mo sa akin, tama. Kahit may problema, Lord, yes. Laban lang. You are on the right direction. Okay. Cool. Ganun yung magiging mindset po natin. Ang pagmamalis ng buhay natin, magiging maayos. Hindi natin kailanman magagawa na
magdesisyon ng isang bagay na alam mo na ayaw ng Diyos para sa buhay mo. Let's jump to 29 to 31. The crowd that was there and heard it said, it had thundered. Others said, an angel had spoken to him. Jesus said, this voice was for your benefit, not mine. Now is the time for judgment of this world. Now the prince of this world will be driven out. Pinaunawa na, ang Panginoon, no? Sabi niya, Father, glorify your Son, or glorify me, Lord. And then the Father answered, yes, I glorify and I will glorify. Kumbaga, ginawa ko na yan at gagawin kong muli kasi mamamatay siya eh. Kung paano yung mangyayari sa Panginoon. Ang point ni Lord ito, narinig nila, ang sabi ron, ang sulat ni John, isang malakas lang na kulog probably, or may angel na nangusap, pero narinig nila yung boses ng Father. This to confirm, even sa time po natin ngayon, na ang pinagtitiwalaan natin Panginoong Isus ay totoo na Panginoon. Sabi ng Panginoong Isus, this is for your benefit. So, ang point na nakita ko dito ng Panginoon, every time na natututo tayo sa Lord, sa pangungusap ng Panginoon sa atin, is for our benefit. Kino-confirm, in-affirm ng Father na yung panalangin ng Panginoon, in-affirm niya sa mga apostles, narinig eh. Sabi ni Lord, para sa inyo yan, hindi para sa akin. Kasi malinaw na sa Lord eh. Ito yung point na gusto ng Panginoon na matutunan natin, even sa panahon natin ngayon, ang ginagawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon na may relasyon tayo sa Kanya is for our benefit. Whatever it is. Parang mahirap i-itemize, pero tandaan nyo lang po, pag ang Diyos nangungusap sa atin, it's for our benefit. Sa mga salita na nababasa natin, bagamat minsan mahirap tanggapin, Lord, sa dinami-dami naman ang papagawa ko, ito pa. But that's for benefit. That's for our benefit. Ito po yung nakita ko dito, at dito rin ni Lord binigyan ng assurance sa mga disciples ng enemy, si Satan. Wala na pong magagawa. So let's jump to 44 to 46. So pag tinignan natin to sa 44 to 46. Then Jesus cried out, whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. The one who looks at me is seeing the one who sent me. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. So, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Kung gusto ng tao na makilala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, kung gusto natin lubos na maintindihan kung sino ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang unang-una natin gagawin ay maniwala sa Kanyang anak. Dahil siya magpapaunawa kung sino ang Ama. Kaya minsan ang tao, hirap silang intindihin kung sino ang Diyos because they don't believe Jesus. Dito sinabi ng Panginoon, kung sino man ang naniniwala sa akin, hindi lang kayo sa akin naniwala, kundi sa nagsugo sa akin. At kung sino man ang nakakita sa akin, ay nakakita rin sa nagsugo sa akin. Dito natin makikita kung paano ina-assure ng Panginoon lahat ng mananampalataya sa Kanya. Gusto natin lubos na makilala at maintindihan kung sino ang Diyos. Kilalanin at intindihin natin kung sino si Jesus dahil siya magpapaunawa sa atin ng lahat ng bagay. At ito po yung napaganda. Sino man, sabi, kasi siya yung ilaw, sino man, sabi, I am the light. Sabi, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. This is a very clear statement from the Lord. Pag pinag-usapan po stewardship, pagmamalis ng mga bagay na mayroon tayo sa buhay na ito, because Jesus is with us. If we will just follow, if we will just surrender to His Lordship, lahat po ng area sa buhay natin, magiging maayos. Nung sinabi ng Panginoon dito na, kailanman, dahil siyang ilaw, kailanman hindi siya sino naniniwala sa Kanya, hindi mananatili sa kadiliman,
unang-una, hindi na po tayo pahintulutan ng Diyos na mamuhay sa bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. At hindi lang yun, dahil wala na tayo sa darkness, isasaayos niya yung buhay natin. Decision making, everything, managing life, lahat ng blessing na tinatanggap natin, magiging maayos para hindi po tayo mapahamak. Pag pinag-aralan kasi natin, ito, again, real talk. Maraming mga tao halimbawa, naging masagana financially, materially, bakit nakalimot sa Diyos? Nung nahihirap sila, Diyos ko, kailangan namin ito. May mga ganong kwento ng buhay. Pag mahirap, maka-Diyos. Bakit pag nagkakapera? Ba't nawawala si Ka? Pansinin natin yung reality sa mundo, no? O sino sa atin, halimbawa lang, ito example lang. Nung tayo talaga nangangailangan, iyak na iyak tayo. Tapos nung grabe yung pagpapala ng Panginoon, ano nangyayari sa atin? Relasyon sa Diyos. Naapektuhan ba? Diba? Nagbabago ba yung aura natin? Iba ng style? Dapat hindi eh. Kasi pag si Jesus yung nagbibigay liwanag, kahit pagpalain ka ng Panginoon ng napakaraming pagpapala, hindi kailanman mawawala si Jesus sa picture. Siya pa rin yung mag-glorify, yung buhay mo magiging blessing sa ibang tao. Bakit? Hindi darkness yung mag-ahari sa iyo, kundi si Lord. Tama? Mas pagpapalain ka ng Panginoon. Okay, so yun po yung katotohanan. Kaya pag tinuloy po natin, okay, knowing the essence of discipleship helps us understand stewardship. Kaya ko ito sinabi kasi, ang pagsunod sa Panginoon, ang pagiging disciple is pagsunod. Pagka po tayo sumusunod sa Panginoong Jesus, doon natin naiintindihan kung ano talaga ang tinatawag na stewardship. Doon niya ipapaunawa sa atin. Kaya pa-plug ko na rin. Meron tayong mga aralan sa discipleship, di ba? Kaya ang encouragement ko po, magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. I encourage you. Marahil halimbawa, hindi nyo magawa, for example, dito sa church. So, ina-assure ko po, pag dito halimbawa tayo nagtuturuan, ina-assure po namin na ang inyong matututunan is a biblical principle. Hindi po kasi tayo dito nagtuturo ng mga extreme and unbiblical. Well, marami tayong mapapanood sa YouTube. Okay, that's fine. Pero mag-iingat tayo. Kasi minsan, the doctrine is not in line with the Word. At kung hindi mo lubos na naintindihan yung Bible, problema. Baka yung life application, instead na maging good steward, iba yung maging life application. Kasi yung principle po na pinapaunawa ko, halimbawa sa Bible, wrong interpretation is wrong application. Ganun lang po yun. Diba? Pag mali na yung pangunawa mo, ay di mali na rin yung buhay mo. Dahil ano yung magtuturo sa iyo ng tamang pamumuhay kung mali yung pangunawa. Kaya po mahalaga yung ating tinatawag na pagsunod sa Panginoong Jesus. Mahalaga yung discipleship na ginagawa natin sa mga aralan. Doon natin lubos na maintindihan kung ano yung tinatawag na stewardship sa buhay at sa lahat po ng bagay na meron tayo. So verse 47, if anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person, for I did not come to judge the world, but to save the world. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. So sinabi rin ng Panginoon as a warning. Kasi ang daming mga hindi po naniniwala. Even sa verse na to, nag-quote pa si John ang sinabi ni Isaiah na kahit po marinig ng mga tao ang salita ng Diyos, ayaw pa rin paniwalaan kung sino si Jesus. Kaya sinabi ng Panginoon, well, anyone who hears my word, or anyone hears my word but does not keep them, dito sinabi ng Panginoon, I do not judge that person. Nung siya po ay nasa lupa pa, masasabi natin,
Ang galing ni Lord pag pinag-aralan natin, again, part ng doctrine ng Bible, si Jesus talaga yung mag-judge at the last day. Sinabi niya, He is the judge. Pero nung siya nasa lupa pa, hindi niya sila, I will not judge you. Kasi nga, nandun pa siya sa lupa, and then may chance ka pa kasi. Pero at the last day, yung mga, sabi ni Lord, yung mga sinabi ko, yun din ang gagamitin sa iyo. So dito makikita natin na pinapaunawa lang ng Panginoon doon sa mga kausap niya, well, hindi kita i-judge ngayon because you have still a chance. Pero kung mamamatay ka sa ganyang kalagayan, magkikita pa rin tayo. Yung sinabi ko sa iyo ngayon, ibabalik ko sa iyo. Dahil hindi ka naniwala. Ano ngayon ang mangyayari sa buhay mo? That's the point of Jesus. Kaya ang galing po ng Panginoon mapapansin natin yung mga katotohanan sa salita ng Diyos, no? Na kung paano niya pinakikita ang reality ng buhay. For I did not speak on my own. Yung key verse natin kanina. But the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that this command leads to eternal life. So, whatever I say is just what the Father has told me to say. Napakalinaw po sa salita ng Panginoon. I did not speak on my own. Sabi ko kanina, hindi ibig sabihin na bawasan yung deity ni Jesus diyan. Sinasabi lang niya po, kaharap ang mga disipulo at maging sa buhay natin, hindi ko pinangunahan ang Ama. Ibig sabihin, ang desisyon ng Ama at ang desisyon ko, iisa. Ang desisyon ng Santong Espiritu ay iisa sa desisyon ng Ama at ng Anak. Pinapakita ng Panginoon Jesus yung idea ng submission to the will of the Father but not decreasing the deity of the Son of God. Ito po yung malinaw. Dahil nga ito ay para sa atin talaga. Para ito sa mga sumusunod sa Panginoong Jesus na makita natin yung reality. Kung mayroon tayong sasabihin, kung mayroon tayong paglilingkod na gagawin, dapat i-consider natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng bagay na mayroon tayo. Diba? Ang ginamit lang dito ni Lord, the word speak, kasi nga, at the time, gusto niyang ipaunawa doon sa mga nakikinig sa Kanya kung sino siya. He is the Messiah, mamamatay siya kasi preparation na po yan ang pagpunta niya sa cross. Ito yung reality. Magkikita-kita tayo sa bandang huli. Binanggit na nun the last day. At pag tinignan natin sa generation po natin ngayon, kung bakit ko sinabi yung reality, na kapag po tayo nag-submit sa Panginoon, yung Lordship ni Lord, sa buhay po natin, ito yung magdadala sa atin sa tamang aplikasyon ng pagiging steward. Si Lord hindi nagsalita sa gusto lang niyang sabihin. Maganda naman kumbaga po, lifestyle din natin sa sarili natin. Before we do anything, before we say something, pray first. Lord, gusto kong sabihin to. Maganda yun Tama ba, Panginoon? Minsan mahirap gawin yun pagkagalit ka. Nare-realize mo na pag nasabi mo. Ba't ko ba nasabi? Sorry, Lord. Salamat na lang maunawain ng Panginoon. Ano? Pero dapat hindi laging gano'n, mga kapatid. Part ng stewardship is to manage our lives. Number one. The rest will follow. Whatever the blessings. Material thing, financial thing, talent, everything. Lahat na meron tayo sa buhay. Pero number one, pag pinag-aralan po natin ang salita ng Panginoon, number one na gustong ipaunawa ng Lord sa stewardship is managing life. Kasi pag tama ang pagmamalis natin ng buhay natin, pag umaayon tayo doon sa sinasabi ng Panginoon, yun nga pag si Jesus ang role model natin sa stewardship, itatama niya po tayo. Ginamit lang ni Lord dito the way He speaks. Pero ang dami pong lifestyle ni Jesus na makikita natin na gusto ng Panginoon na maintindihan po natin. Kaya sinabi ko, submission to Christ's Lordship leads to application of stewardship.
Kaya po, kung gusto natin na maging tama ang pagmamalis natin ng buhay at anumang mayroon tayo sa buhay, mag-submit lang po tayo sa Lord kasi sa Kanya manggagaling lahat ng bagay na kakailanganin po natin to teach us. Kaya yung title ko kanina, The Role Model of Stewardship. Dapat si Christ. Pag pinag-usapan role model, of course, ang, kumbaga po, effect niyan, pag si Jesus yung naging role model natin, hindi may iwasan na tayo maging role model ng ibang tao. Hindi po yung may iwasan. Hindi may iwasan na sabihin, halimbawa sabihin ng kaibigan mo, Bes, buti ka pa, gusto ko yung buhay mo, gayahin kita. Hindi may iwasan yun. Huwag mo naman ipagdamot, huwag mo akong gayahin. Gusto ko kang gayahin eh. Hindi, huwag ako. Huwag naman tayo maging extreme, huwag ako, si Kristo gayahin mo kasi baka hindi, ipaunawa natin ng tama. Yes, salamat dahil nakikita mo yung kabutihan. Pero dalhin natin siya sa Panginoon. Maganda na makikita mo rin yung kabutihan ng Diyos kasi sa Kanya ako natuto. Diba? At doon mo ipapaunawa, ako may pagkukulang din. Baka pag nakita mo yung pagkukulang ko, hindi mo na ako tawaging best. Pero ganun eh. Ipaunawa natin yun kasi talaga naman may pagkukulang tayo eh. Pero hindi mo rin may iwasan na maging role model ka. Halimbawa, may mga anak ka pang maliit o may apo ka. Lola. Mami, daddy. Normal yan. Sino sa atin dito ng mga bata pa? Sino ang may idol mo? Mami. Sino idol mo? Daddy. May mga ganun eh. Gusto ko pagdaki ko, kagaya ko ni nanay. Gusto ko paglaki ko, kagaya ko ni tatay, o ni kuya, o ni ate, meron tayong role model. Hindi po may iwasan yun. Pero gusto ko maging unang-una number one na titignan natin, si Jesus. The role model of stewardship. Dapat si Lord. Siya muna yung number one. The rest, yung ibang tao. Pag may nakita ka rito, okay, Lord, kung pwede ko magawa, tulungan niyo ako. Kung hindi naman talaga, para sa akin, okay lang. Kung ano yung para sa akin, yun yung gagawin. Ang mahalaga, kay Jesus ka, di ba? Tumitingin as your role model. The rest, parang bonus na lang. Kasi iba rin naman yung meron kang nakikita na kikare sa'yo, nagtatap sa'yo minsan, na napagkakatiwalaan mo. Trusted person mo. Mahalaga rin yun. Your trusted person is your role model. At kung tayo po yung role model, huwag nating hayaan na masira mo. Dalhin natin kay Christ para hindi mawala sa direksyon yung pong kaibigan, kapatid o mahal natin sa buhay. Kaya doon po sa akin tanong, what do you think God wants you to do with all that He entrusted to you as stewards? So manage it well. Diba, look unto Jesus as your role model. Kasi yun lang talaga po yung pwede natin magawa. Always ask God, Lord, ito ba yung gusto mo sa buhay ko, Panginoon? Kahit po nagsisimula pa lang tayo sa Panginoon, yun ang kagandahan sa Lord eh. Kahit nagsisimula pa lang tayo, grabe yung understanding ng Panginoon sa atin para tulungan at turuan po tayo. Kaya the last advice is this, mga kapatid. Let us submit everything to the Lordship of Christ. Everything, mga kapatid. Huwag kang magtira para sa iyo. Huwag. Pastor, sobra naman. Lahat talaga. Lahat po. May 1%. Huwag mong punan si Lord. Submit everything. Ipasakop mo sa Kanya lahat. Hayaan mo sa ang Diyos na maghari kung ano bang mayroon ka sa buhay mo. Dahil mas lalo Kanyang pagyayamanin kung tama yung prinsipyo na ginagawa. In reality, mga kapatid, gusto ko maging malinaw ito eh. Pag sinabit mo sa Lord, hindi naman niya yung kukunin eh. Ikaw pa rin ang mag-manage niya. Nasa iyo pa rin yan. Lord, I submit to you all my properties. Kanino nakapangalan yan? Sa iyo eh. Ikaw pa rin yung, kanino mo i-donate, kanino last will and testament. Ikaw pa rin yun. Ang mahalaga, you acknowledge that God is the source of everything. And the way you manage it, tama. Hindi mo dadalhin sa mali. Kasi blessing yan ng Panginoon. Hindi mo hayaan na mapunta lang sa kawalan
yung blessing sa ng Panginoon. At the end of the day, magigising tayo. Nasaan na yung blessing mo? Ang dami nun ha. Saan napunta? Okay lang kung napunta sa tama. Maganda yun, naitulong mo sa mga kapatid, nagpaaral. Wala pong problema. Kahit minsan, bariya na lang natitira sa iyo. Salamat pa rin sa Lord. Kasi may natira pa. Ang mahalaga, tama yung pinagdalhan. Hindi napunta kung saan-saan, di ba? Yun yung mahalaga nun eh. That's the stewardship na pinag-uusapan po natin sa buhay. Tama ang buhay. Hindi tayo perfect. Yun ang kagandahan. Hindi sinasabi ni Lord, anak, perfecto ka na. No. Hindi naman tayo nagiging perfect eh. Hindi rin naman natin ginajustify na. Hindi, tao lang. No. Ang mahalaga ron, malinaw sa ating kaisipan, Panginoon, tulungan na turuan to ako kung paano magiging maayos ang buhay ko. Habang ako nagtitiwala sa iyo. Mangyayari po yan. Let us submit everything to the Lordship of Christ. Everything po. Huwag na nating hanapin pa kung ano yung para sa iyo. Hindi, tago ko muna ito sa akin. No. Give it to the Lord. Submit everything to the Lord. And allow Him to rule over you. Amen? Kumusta po tayo? Are we okay? Salamat sa Lord because I believe we're all okay. At patuloy po natin ang pagtiwalaan ang Panginoon.